Napag-usapan natin ang patungkol sa may pagdating nitong si Milim, kung saan iniligtas niya itong si Carrera laban sa may Insectoid King na si Zilenius. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So itong si Mujika nga ay meron na ring human form. More than 3 times na mas mataas ang existence value nitong si Mujika kay Midley. Kaya nakakabilib daw itong si Midley dito dahil nagagawa nito na makipagsabayan. Masyado lang skilled itong si Midley kaya hanggang ngayon ay even ang kanilang battle. Kaya pagdating daw talaga sa skill level, ka-level nitong si Midley, itong si Zishon Dono. Ina-acknowledge rin itong si Midley na malakas nga itong si Mujika kasi ngayon all out rin talaga siya. Walang gamit si Midley na kahit na anong weapon. Gamit niya pa rin ang kanyang sariling body. Ang kanyang mga suntok naman kasi para na ring pistol. Kaya napaka-effective na rin ito sa pakikipaglaban. Ang ginagawa ni Midley iniko-compress niya ang air sa may paligid at saka niya ito ibinabato sa kalaban ng malakas sa pamamagitan ng pagsuntok dito. Itong si Mujika naman ngayon ay meron pa ring espada. Nagagawa nitong si Mujika na i-repel ang mga compressed air bullets nitong si Midley. Pero after ng ilang mga palitan nila ng mga atake, nakatama na rin itong si Midley sa kanya. Ang nakatama na atake dito isang malakas na sipa. Sa sobrang lakas nitong sipa na ito, dumaloy sa buong katawan nitong si Mujika ang damage at naapektuhan nito ang kanyang physical functions. Itong si Midley kasi hindi naman basta sipa at suntok lang ang ginagawa niya. Nilalagyan niya ng aura ang bawat mga suntok at mga sipa na ito. At alam naman natin na itong si Midley master din pagdating sa lakas ng haki. Itong si Midley pala gumagamit ng technique na naipasa sa kanya galing dun sa may world na pinanggalingan ni Belgreen. Walang name itong technique na ito at wala daw school para dito. Pero napakalakas rin daw nitong technique. Kung papangalanan daw ito ngayon, siguro daw ay Draco Fist style ang itatawag dito. Ang lifespan daw ng isang tao sa may Cardinal World widely na nagpa-vary kasi may mga tumatanda nga dito na mga human beings. Ito ay depende pa rin talaga sa pag-manage mo ng iyong mana at pag-aalaga mo sa iyong physical condition. Pero para tumagal ka dito sa may mundong ito, kailangan mo ng disiplina at mastery ng iyong battle wheel o tinatawag rin na haki. Kasi kapag control mo daw ang haki mo, pwede daw nitong ma-extend ang iyong lifespan ng ilang beses na mas mataas compared sa may original na lifespan mo dapat. At kung descendant ka daw ng mga purebloods na katulad nitong si Midley, aabot ka daw ng thousands of years. In fact, itong si Midley daw ay over 2,000 years old na. Malakas daw itong si Midley kasi matalino daw nitong ginamit ang kanyang mga oras. I-spend ditong si Midley ang kanyang araw-araw sa pagtatraining. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit napaka-masterful nga nito. At in terms of combat skills, kasing level ito nitong si Zishon. Kaya nung tinamaan si Mujika, nitong sipa nitong si Midley sa kanya, napa-step back talaga itong si Mujika. Tapos napatingin itong si Mujika dun sa may area na nasipa nitong si Midley. Nagulat siya sa may nakita niya dito kasi ang kanyang shell na hindi tinatablan ng kahit na ano naidant at na-crash nitong kalaban niya ngayon. Ang mga lower ranked soldiers na mga insectoids walang pakialam sa kanila mga buhay. Hindi sila natatakot, sila ay laban lang ng laban. Pero iba sa kanila ang mga higher ranked dahil ang mga higher ranked na ito higit na mas mataas ang intellectual capacity at kaya nitong mga ito na i-detect kung sila ba ay in danger. Kaya rin nilang umakto sa kanilang mga sarili kung ano ba ang mas makakabuti sa kanila. At isa sa mga example nga dito ngayon itong si Mujika kasi kahit na 3 times na mas mataas ang value niya kay Midley napa-step back siya dito kasi away itong si Mujika na malakas nga itong kaharap niya. Ang mga insectoid generals na ito kayang i-detect kung gaano kataas ang value ng kanilang kalaban dahil itong existence value na ito madaling masukat in terms of numbers. Ang mga hindi talaga nila kayang sukatin ang mga skills at abilities ng mga makakatapat nila, lalo na kapag hindi pa nila ito nakakalaban mismo. At ngayon nga nakita na nitong si Mujika ang strength nitong si Midley. Kaya away na si Mujika na kahit na mas mababa ang value nito sa kanya may chance siya ditong matalo. Kaya ngayon on maximum alert siya. Although nai-improve nga kasi siya na period ng sobrang taas nakapag-deal pa rin ng damage itong si Midley sa kanya. Kaya malakas daw talaga itong
kalaban na ito. Kaya dapat rin daw siya na mag-all out dito. At para na rin i-honor ang lakas nitong kanyang kalaban, balak na nitong si Mujika na ipakita sa kanya ang pinakamalakas niyang atake. Sabi ni Mujika, tikman daw nitong si Midley itong technique niya. Dan ginamit ni Mujika ang kanyang devouring fangs. Ang kanyang weapon pala ay hindi talaga sword. Ito ay blade na gawa sa may alienium. At ngayon na nag-evolve na itong si Mujika, kasabay niya nag-improve itong blade na ito. Ngayon mas matalas na ito compared dati. At mas malakas na rin ito kasi kaya na daw nitong hatiin ang kahit na anong substance. Papatama na kay Midley itong sword na ito pero hindi inilagan ito nitong si Midley. Ang ginawa lang nitong si Midley ini-increase niya ang kanyang aura at sinalo niya itong blade nitong si Mujika gamit ang mga kamay niya. Nagulat itong si Mujika dito. Nag-produce kasi ng sobrang lakas na sound ito naging collision ng kamay ni Midley at ng kanyang espada. Para daw itong salpukan ng dalawang bagay na merong same level ng strength at hardness. Ang ibig sabihin pala nun itong mga kamay ni Midley kasing level na rin ng mythical grade level na weapon. Hindi talaga makapaniwala dito itong si Mujika kaya nagtanong itong si Midley sa kanya na bakit daw gulat na gulat ito dito. Hindi daw ba nito alam na kapag meron kang strong enough na haki pwede mong gamitin na weapon ang iyong sariling body. Tama naman itong si Midley dito pero hindi daw madali na ma-achieve ang ganitong klase ng level. Kaya natural lang talaga na nagulat nga itong si Mujika kasi napaka-illogical na daw nun. Pero ano nga naman ang logic na i-expect natin sa isang lalaki na kayang lumaban at makipag-sparring kay Demon Lord Milim. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.